Yo, what's up guys? A silent day para sa mga NBA fans but we're still here. Mga nakakita naman tayo ng mga itatopic. Dylan Harper is willing i-accept ang pagiging 6-man role para sa Spurs this season. After kasi ng NBA Finals, marami na yung mga nag-ingay kung kailangan na ba ng backcourt change sa roster. Alisin na raw si De'Aaron Fox kasi he is not the veteran point guard na inasahan nila. Pero yung management kasi ngayon is ikikip pa rin si Fox. Though it makes perfect sense naman para kay Harper kasi kahit ganun yung pinakita niya sa finals, feeling niya may kulang pa rin naman sa kanya eh. He needs more experience kasi yung ginawa niya is parang spark lang yun. Hindi yun yung whole offense na siya yung nagmamando. Wala pa siya sa ganung level. And that's a great attitude na willing siya mag 6-man muna to learn more. Usually, pag ganyan yung mga performance sa finals, yung iba nagpapatrade yan sa ibang team eh. Tapos pag tumaas yung value mo, 'di ba? Pero iba kasi yung culture sa Spurs. Kahit 6-man lang siya, ayun pa nga yung pinakasikat eh. Dun sa Big 3 ng Spurs, 6-man pa eh, no? Tsaka, feeling ni Harper, iba yung performance niya pag na ganoon galing sa bench. In reality kasi, wala ring choice ang Spurs kasi nakatali sila ng matagal kay Fox. Papasok pa lang siya sa kanyang unang taon ng contract extension niya worth $229 million in 4 years. Kaya kung ititrade din man siya ng franchise, mahirap maghanap lalo sa ganong performance ng finals. Buti sana kung maganda yung nilaro niya tapos ayaw na rin ng Spurs, 'di ba? As in, wala daw teams na interesadong makipag-trade in all 29 teams. So, ang kailangan gawin ng Spurs ay ibalik ang elite level play ni Fox this season at manalangin hindi dadagain sa playoffs. Next, para sa Detroit Pistons. They are looking sa free agent na si DeMar DeRozan. And agree ako dito. Sa lahat ng Pistons na content ko, lagi kong sinasabi, kunin nila si Zach LaVine. Pero if merong same type na player with DeRozan, it's a go para sa Detroit. Kasi kailangan nga nila ng isang shot creator. Tipong may pupuntahan sila pag merong hard defense kay Cade. Kasi hindi naman yun na-provide ni na Tobias Harris at Jalen Duren sa playoffs. Si DeMar DeRozan, established star na sa liga. Proven scorer. Mas marami pa nga yung career points kay Stephen Curry. His mid-range game is not dead. Tsaka kahit may edad na, hindi naman bumababa yung level of play niya eh. Feel ko isa-sign si DeMar eh pag natapos yung drama kay Jalen Duren para maganda yung pag-calculate ng cap space. Actually maganda nga yung ano nila ngayon eh, yung salary cap kasi after mawala ni na Levert, Stewart at Sasser, pwede talaga silang kumuha ng mga elite free agents. Wala na rin si Tobias Harris, so it's a matter of right choice na lang para sa Pistons. Hindi naman ata sila naghahabol kay LeBron kaya might as well do the move. Baka maunahan pa. Tagal kasi netong kay Duren eh. Nagde-demand ng todo. Akala mo, ang ganda ng pinakita niya sa playoffs eh, no? Ito din yung mahirap pag restricted free agent. Again, DeMar DeRozan to Detroit makes a lot of sense. Kahit pa marami silang nakuhang wing players, sina Taurean Prince, John Collins, Isaiah Joe, is iba pa rin talaga yung pagiging secondary punch ni DeRozan. Grabe kasi nung playoffs eh. Pag nag-double team kay Cade Cunningham, parang no choice na agad yung Pistons. So, if DeRozan is there, mag-iiba yung kanilang trajectory. So, what do you think, Pistons fans? Do you like the idea of having DeMar DeRozan sa Pistons? Next, Michael Porter Jr. is enjoying his time with the Brooklyn Nets and yung franchise feels the same way. Kaya si MPJ is gusto ring lumakas yung Nets and siya mismo nag-recruit siya ng players. Ngayon, sinabihan niya yung front office na kunin si Peyton Watson na former teammate niya sa Denver Nuggets. Saktong-sakto kasi na nasa gitna ng negotiation si Watson at yung Nuggets. Ang ginawa kasi ng Denver is in-extend lang yung qualifying offer worth $6.5 million. And for sure, aalis to. Kasi ang agent niya ay si Rich Paul. Si Watson kasi restricted free agent eh. So, ang dapat makukuha ni Watson, yung value niya ngayon, nasa $20 to $30 million per year na hindi mabibigay ng Nuggets. Kasi sign and trade talaga yung mangyayari dito sa kanya.
So, laking kawalan nito sa Nuggets kung sakali. Ang ganda ng last season niya eh. Pero kung mapupunta siya ng Nets, in fairness, gaganda tingnan yung kanilang roster. So, together with MPJ and Julius Randle, they will be a good team sa regular season. Kasi pag playoffs, duda pa rin talaga tayo kay Randle eh. Tapos, in-embrace na ni MPJ yung parang siya yung franchise player ng Nets. Kaya siya ganito eh. Ganun talaga kapag nag-e-enjoy ka na sa ginagawa mo. Ilang years din kasi siyang naging shadow kay Jokic at Murray. And mukhang bad trade pa nga eh, no? Kasi hindi nag-produce si Cam Johnson na ang expected ng marami, mas aangat yung laro niya kasi kakampi si Jokic. Pero mukhang nagkamali talaga yung Nuggets for letting go of MPJ. So, tingin nyo ba kung babalik natin yung scenario, sino yung nanalo sa trade na yon? Nuggets with Cam Johnson or yung Nets with MPJ? Or yung panalo mismo ay si MPJ? Next, naglabas ng balita si Anthony Edwards. Ilang araw na daw natutulog si LaMelo Ball sa bahay niya. And ito yung mga basketball content na hinahanap ng mga basketball fans. Ang ultimate goal daw nila is to dominate the Western Conference. So, they are building a bond and chemistry. Kahit kami din naman ditong mga NBA fan is excited sa inyong dalawa. Which is, tama lang yan. Iba pa rin talaga pag may off-court bonding ang mga mag-teammates kesa parang co-worker lang yung datingan sa loob ng court. Parang pumasok ka lang ng opisina, lalabas, gano'n. So, organic chemistry is a must and a high boost. Tapos, magkabatch pa sila. The 2020 first and third pick overall. Both players play the game with a distinct, infectious joy and charisma na mahal na mga NBA fans. Syempre, lahat curious kasi chaos nga yung duo na to. Ano kaya yung magagawa nila sa loob ng NBA floor? Their style is pure art. Edwards attacking the rim with violent athleticism and elite perimeter defense, while Ball orchestrate the fast break with pinpoint no-look passes. They complement each other's games perfectly. Grabe, nakaka-excite talaga. So, overall, this friendship is just a genuinely refreshing to see in a league na parang feel mo, yun nga, hyper corporate para sa iba. Sa mga Pilipino pa nga lang, iba na yung impact ni Edwards eh. Tapos dumating pa si Ball and pinagsama mo pa. Pareho pang lap trip eh, no? Kaya must watch talaga yung Wolves this season. A lot of work para sa social media manager ng Wolves. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.